Rosalie, ano yung mga isyung natalakay na kaugnay nitong umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea? Agad sinimulan dinggin ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay ng West Philippine Sea. Inumpisahan ito pasado alas 9 ng umaga bilang tugon sa House Resolution No. 1684. Isang kinatawan ng dating miyembro ng gabinete ni former President Rodrigo Duterte ang dumalo sa hearing tulad ni former Executive Secretary Salvador Medialdea. Gayunman, panestyon naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang hindi pagdalo sa pagdinig ng high-ranking officials sa ilalim ng Duterte administration na sangkot sa umano'y gentleman's agreement, kabilang na si dating Pangulong Duterte. Gayon din ang kinatawan ng Chinese Embassy. Para naman kay House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative Jefferson Cocun, tila umiiwas sa mga ito dahil lahat may excuses sa hindi nila pagsipot sa pagdinig. Nangako naman sa Iloilo 1st District Representative Raul Tupas, Vice Chairperson ng House Committee on National Defense and Security, na muling iimbitahan ng concerned na dating national official. Samantala, itinanggi naman ng Department of Foreign Affairs sa Department of National Defense ang pagkakaroon ng gentleman's agreement. Maging dating Admiral ng Philippine Coast Guard na si Joel Garcia, iginiit na wala itong narinig o nalalaman kaugnay ng naturang kasunduan. Sa lukuyan ay nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea kaugnay ng umano'y gentleman's agreement. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.